station ID, pwede ka na magsalita ha. Ha? Pagtapos ng station ID, pwede ka na magsalita. Ayan, isang magandang hapon na naman po uli sa inyo mga kababayan. Nandito muli tayo, napabalik ulit tayo sa Margo TV Philippines at nakakatuwa dahil sa mahabang panahon medyo hindi nyo po tayo nakita sa Margo TV. Ngayon po ay meron na tayong sariling oras, abangan yung lagi tuwing araw po ng Lunes, alas 3 ng hapon. Ayan. Medyo tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa wise saving. Ano po? At gaya nga po ng dati sa mga ibang station na naririnig nyo, lagi ko pong ipinopromote itong insurance sapagkat sa atin pong bansa ay hindi po mandatory na magkaroon ng insurance. So lahat po ng plano ng Insurance Commission hindi po na ipaparating sa ibang nating mga kababayan. Kaya natutuwa po ako at sa ganitong pagkakataon ay ma-highlight ko po sa inyo yung mga plano ng insurance. Gaya po nitong sa mga estudyante, meron po tayong 10 piso, 20 pesos, 50, depende po sa kakayahan ng eskwela. Meron po tayong meron tayong mga corresponding na amount, na face amount ng bawat estudyante at yan po ang coverage niyan ay 24/7. Ibig sabihin, kahit wala po siya sa eskwelahan, kahit po nasa kanilang bahay or nasa paman, ibig sabihin covered po ng insurance na yan. At ang kagandahan po nito, kapag po nasa 500 pataas po yung estudyante, ay yung mga teacher po ay libre na rin. Kung may mga katanungan po, yung mga yung mga eskwelahan na gustong kumuha po at gustong makapag-covered ng kanilang mga estudyante para na sa ganon, kapag ka po nagkaroon ng aksidente, yung kanyang mga estudyante ay mayroon naman pong corresponding na makukuha sa insurance. Ayan po, di ba? Ayan, palakpakan natin at ang isa pa pong mga plan natin na lagi kong isinusulong ay ang sa senior citizen. Bakit kamo? Karamihan po ng senior citizen wala pong insurance yung iba po ay professional nung una. Pero nakikita nyo, namamalimos dyan sa daan. Tanungin mo kung ano ang kanyang profesyon ng mga nakaraang panahon. May mga professional po Kaya pala kapag kinakausap mo, ang kagaling mag-English, ay bakit ka mo nasa lansangan? Kasi po, yung mga anak, napapunta na sa abroad. Nakalimutan na yung kanilang mga magulang. Ayan, para po sa mga anak natin, panawagan po. Totoo po yan. Pumunta po kayo dyan sa, sa Bahay Kalinga, na naandyan po yung mga senior citizen. Aba, pag nag-interview po kayo, ay siguradong maantig ang inyong mga puso. Sapagkat wala nang kumakalinga sa kanila. Mas gusto daw nila nang naandun sila para nang sa ganon mayroong umaalaga sa kanila. Biro nyo ang mga pangyayaring yan. Kasi nga po, ako'y nagtataka kasi sa Pilipinas, hindi po mandatory ang insurance. Magtataka ka, pag magpapatayo ka ng bahay, mandatory kailangan mo ng fire insurance. Pag magpaparehistro ka ng sasakyan, kailangan mo insurance. Bakit yung tao hindi po naka-insured? Sabi ko nga,
lagi ko sinasabi, sana magkaroon ng batas na mandatory rin kapag kukuha ng lisensya, magkaroon po ng allowance. Ng allowance. Tuloy kasi ang isip po nasa allowance eh. Insurance po, magkaroon ng insurance. Ano po mga kababayan, sana ano po natin yan. Ano po, sulong po kung sino man nakakarinig na mambabatas. Sapagkat ang mahalaga po sa atin yung buhay. Ay kita nyo, ito isang pangyayaring ikukwento ko sa inyo. Yung mga minero po dyan sa amin sa Mindoro. Shout out po sa mga taga Mindoro. Sana lagi po kayo nasa mabuting kalagayan. Ito po ang ikukwento ko sa inyo. Kita nyo yung kita nyo po yung natabunan ng lupa dyan sa mga nagmimina. Dalawang pamilya magkasama. Yung dalawang ama ng sambahayan. Magkasama parehas na wala. Pero yung isa, nagtataka yung aming mga kapitbahay. Kahit wala na yung ama ng sambahayan tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral, hindi na patigil. Samantalang yung isa, tumigil na sa pag-aaral. Kasi nga po, wala nang maipantustos. Pero yung isang kapitbahay namin, magtataka ka, tuloy-tuloy po at talagang nasusustentuhan yung kanyang pag-aaral. Bakit kamo? Nung nawala pala, meron palang insurance na natanggap na nakalaan sa pag-aaral ng kanyang anak. Kita nyo yan mga kababayan, di ba? Kaya dapat sa atin, mag-isip-isip po tayo. Habang may pambayad tayo, lagi ko po sinasabi, habang may pambayad tayo at kaya natin maghanap buhay, wag na kayo magdalawang isip. Kumuha po kayo ng insurance. Iyan naman po ay protection. Protection po natin, protection po ng mga mahal natin sa buhay, na kapag tayo ay maagang kinuha ni Lord, parang buhay pa rin tayo. Lagi kong sinasabi yan. At totoo nangyari po sa amin yan. Kaya nga po, nung kami ay nakaklaim sa insurance, lalo ko pong pinagporsigihan na ibalita sa ating mga sambayanan, na habang bata pa, habang may income pa, kumuha po kayo ng proteksyon. Kahit anong company, kung pinakamahalaga, sa Fortune Life na kayo kumuha, di ba? Para ika nga, Pinoy ang may-ari. Ano po? At ang kagandahan ng sa Fortune Life po kasi, mababa yung premium. At maganda po yung mga benefits. Bakit kamo nasabi ko? Karaniwang kinukuha po ng mga government agency Fortune Life, gaya po ng DepEd. Yan po, may pinakamalaking account namin sa DepEd. Napakaganda po kasi ng plan ng DepEd Kasi magkasama na yung insurance saka yung health card. Biruin nyo, magkano lang ang premium na ikakalta sa kanila monthly? Parang nasa 945 lang po ang monthly ng health card. Sasamahan mo yan ng savings insurance na kung saan alam na mga teacher yan na kapag every 3 years, pag kinuha nila every 3 years, may money back, may makukuha sila. Meron naman mga plan na 5 years, medyo malaki-laki yun. Yung iba naman, ang kinukuha, ayaw ko ng money back kasi gusto ko pag ako'y kinuha, yung may iwan ko sa mga anak ko. Meron po tayo niyan. At mga may edad na yan po ang kinukuha sa akin. Nung ako po ay nag-i-area pa dyan sa DepEd. Shout out po sa mga teacher na kliyente ko. Pasensya na po kung hindi ko po kayo napapasyalan. Alam nyo, medyo nagkaroon tayo ng karamdaman at sabi ko nga doon sa isang kliyente ko na andyan sa eskwelahan dyan sa Maynila, ay nasa 4th floor. Sabi ko po ma'am, kayo na po ang bumaba at hanggang 2nd floor na lang po ang kaya kong akyatin. Kaya natatawa sa akin yung aking kliyente. Ganun talaga kung gusto mong serbisan, magtulungan tayo. Kasi ang katawan natin hindi natin piho Minsan po gusto man natin gumawa pero hindi na po kaya ng ating katawan sapagkat sa isip na lang.
Nagkakaedad po tayo, hindi po tayo sa papunta sa pabata, kaya ang hinihiling ko po sa sambayan ng Pilipino habang bata pa kayo, mag-invest na po kayo. Invest po tayo sa maliit na halaga pa lang, ay pagdating naman po ng oras at dumating yung pinaghahanda natin, nakasisigurado naman po tayo, mga kababayan. Ano po? So, ano ko lang yan sa senior citizen. Alam nyo yung mga politiko ngayon, tip ko lang po ito sa inyo. Bibigyan ko kayo ng mahalagang tip. Alam nyo, pag senior citizen ang binigyan nyo ng magandang benefits, ayan, napakalaki ng network niyan. Mula sa mga anak, mula sa apo. Tapos mayroon pang mga apo sa tuhod dyan. Mga butante na yan. Kung bibigyan nyo ng benefits yan senior citizen, medyo malaki-laki ang hatak ninyo. Ano po, mga kasama. Kaya ito, medyo paliliwanag ko po yan sa senior citizen. Ano po, ito po yan. Sabi nila, ikaw naman Mr. Torno, senior citizen na, ipa-insured mo pa. Ay di ba malapit na yan dun sa hangganan? Hindi po. Hindi po ganun ang pag-iisip ng Fortune Life. Sapagkat mula po nag-60 ka, madalang na po ang insurang kumukover diyan. Pero si Fortune Life po, tingnan nyo. At nag-ano sila ng plan, na kapag edad mo ng 60 hanggang 70, makocovered pa po kayo ng insurance. Sabi niya, paano yan? Paano kami sasali dyan? Sabi ng mga senior citizen. Madali lang po. Bawat barangay po, meron silang samahan yung OSCA. Alam ko, meron yan. Ang maganda, sa municipality kayo. Para lahat po, mandatory kung yan po ang inyong tinatarget. Mga mayor dyan, nanawagan po ako sa inyo. Pinakamaganda na senior citizen sapagkat hindi lang natulungan natin yung ating mga kababayan